Ito na ang pinakahinihintay ninyong lahat. Sahod reveal ng factory worker dito sa bansang Lithuania. Kaya naman, panoorin mo ito. Hello everyone, mga gwapo and gwapa. Welcome back to another informative vlog. This is Inday Guapa, working and living here in Lithuania. For today's video, i-share ko nga po sa inyo kung magkano nga ba talaga ang sinasahod ng isang factory worker dito sa bansang Lithuania. Dahil marami po ang nagtatanong sa inyo. So take note guys, ang trabaho ko nga po pala dito sa bansang Lithuania ay isang mushroom picker. So kami po ay sumasahod based po sa aming harvest at may additional incentive per tray na nagagamit po namin. So sa madaling salita guys, kami po ay pakyawan. So the more na marami kang ma-harvest sa isang buwan, the more na mas malaki ang sasahurin mo dito sa bansang Lithuania. And take note guys, ang isang mushroom po guys ay seasonal. Pero hindi siya seasonal job guys ha, kasi kami po dito ay stable po yung trabaho namin. What I mean is seasonal yung kanyang pagtubo. So may mga buwan po talaga na mababa ang ma-harvest mo dahil hindi po siya naka full blast or hindi siya ganon kadami yung order na kailangan ng isang customer. And meron din naman pong mga buwan na paspasan kayo guys dahil maraming order at ang buwan na yon is marami ka talagang mapipik na mushroom, okay? So, hindi po laging Pasko, I mean, hindi laging marami kang ma-harvest. May buwan talaga guys na mababa ang ma-harvest mo, okay? So, meron po akong ipapakita sa inyong data since nung nag-start po ako dito magtrabaho sa bansang Lithuania. So, ito po yun guys. Ayan. Dahil minomonitor ko po yung output ko buwan-buwan. So, as you can see, iba-iba po yung kilogram na na-harvest ko per month. Okay? So, dito guys, sa data na ito, pipili lang po tayo ng pinaka-lowest month na na-harvest ko at ang pinaka-highest month na na-harvest ko guys. At doon ko po i-reveal sa inyo kung magkano po yung sahod na natanggap ko sa buwan na iyon. Dahil kami nga po ay nakabase sa per harvest. Okay? So as you can observe, yung pinaka-lowest po na na-harvest ko is this year, noong April 2026, na which is ang na-harvest ko po is 2,610 kilogram. Okay? So, magkano nga ba ang sinahod ko ng buwan na iyan? So, ito po yung sinahod ko ng buwan na iyan. So, here's my payslip for the month of April 2026. Take a close look guys, okay? So, makikita nyo dyan guys kung magkano po yung pinaka-net pay na natanggap ko guys, okay? And then, kung i-equivalent naman natin siya sa peso, so ito po yung kanyang equivalent from euro to peso, okay? And then, next data naman po guys is piliin naman natin yung pinaka-highest na na-harvest ko. So, this year lang din yun guys, 2026. So, ito po guys, March 2026, which is yung na-harvest ko is around nasa 6,000 guys. At ang sinahod ko naman or natanggap kong sahod ng buwan na iyan is ito po. Okay? So, just take a close look guys, okay? So, ayan guys. So, kung i-convert naman natin sa peso, so ito po yung sinahod ko nung buwan na iyon. Okay? So, as you can observe guys, depende talaga yung magiging harvest mo doon sa sahod mo guys. So, hindi po pare-parehas or hindi po nagfa-flatline yung sahod mo na sasahod ka lang lagi ng 800, sasahod ka lang 700, sasahod ka 1,000. No guys, iba-iba po talaga guys, okay? Pero sinasabi ko sa inyo guys na sa na-receive kong sahod is nasa 800 pataas guys, yon. At
napaka-blessed na nun guys ng isang tao kapag sumahod ka dito guys. Kasi syempre, hindi mo naman yan kayang kitain sa bansang Pilipinas. Okay? So, sa ngayon guys, ako po is contented naman guys and grateful dahil ako po is nagbinigyan ng Panginoon ng opportunity na makapagtrabaho dito sa bansang Lithuania at nakakatanggap ng ganyang sahod buwan-buwan. Okay? So, kasi guys, hindi naman natin kayang kitain yan sa bansang Pilipinas once na ikaw ay nagpa-farmer or nagpipik ng mushroom ng ganyang halaga. Okay? So, maging blessed pa rin tayo guys at maging thankful tayo. At kung ano man guys ang pagsubok na nararanasan natin, ipag-pray nyo lang yan guys at in the right time, God will give it to you guys. Okay? And that's it for this video guys. Hope you find this video informative. Don't forget to click that subscribe button and hit that notification bell so that you'll get notified whenever I uploaded my new videos. This is Inday Guapa always saying, if you have a dream, there to make it happen by the grace of God. Bye! And by the way guys, special shout out nga po pala kay JL Forever 88 na nasa Shaoli po. Maraming salamat sa suporta at tiwala na binibigay nyo kay Inday Guapa Official. At sa mga gustong magpa-shout out, just comment down below. Okay guys, thank you! So up next, I'll be uploading ano-ano nga ba ang mga klase ng public transportation here in Lithuania at papaano kami mag-commute o papaano ang mga proseso ng pagsakay ng mga public transportation dito sa bansang Lithuania. Kaya naman, abangan nyo on my next vlog. See ya! Bye! Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you.